Magandang araw po sa inyong lahat mga idol. No, bali ito, may aayusin na naman po tayo ngayon. Isang IGBT inverter welding machine. So ang kanyang brand ay Lotus. At ang problem po nito, sabi ng may-ari ay mayroong power. So mayroong display. So balit walang output. At yung red indicator lights na may ngalan na OC or overcurrent protect ay umiilaw. So yan po yung ating ito troubleshoot kung ano po ba yung problema. So ayan, try po natin, ipa-plug in. Pagkatapos, power on. So, yan. So, ayan mga idol, no? Kung mapapansin nyo, nagto-turn off and on yung ating welding machine kasi nakakamit po tayo ng test valve. So, ngayon, iba-bypass po natin yung test valve. At yan, kung makikita nyo mga idol, no? Tuloy-tuloy na po yung display. At sabi na ang may-ari, yung red indicator na OC or overcurrent protect ay umilaw. So, ayan, umilaw nga. So kapag ganyan mga idolo, ang kalimitang problema ay doon naman sa kanyang pass recovery diode. So i-check natin yung output voltage po nito kung mayroon po ba. So kalimitan wala, pero i-check pa rin natin para makita nyo na walang output voltage kapag ganito po yung makikita nyo sa inyong mga welding machine. So set muna natin sa DC yung ating multi-tester. At pagkatapos positive at saka negative, ayan, 0 voltage. So ibig sabihin walang output. So kapag ganito 100% walang spark. So ngayon, para makasiguro tayo mga idolo na yung problema ay yung kanyang bridge rectifier diode, ay siyempre ititest po natin gamit yung ating multi-tester. So power off muna natin kasi check natin sa diode mode. So ayan, naka power off na. So tatanggalin natin sa saksakan. So antayin po natin na mawawala yung display. At yan, nawala na. So test natin. Lagay natin sa diode mode yung ating multi-tester. So ayan. So ngayon check natin yung forward at reverse bias. So ayan. Bali positive, negative. Ayan. Yung forward 0, 0, 0. So parang shorted na dito sa kabila. Ayan. Bali magkabilaan, shorted na yung ating pass recovery diode. So magkabilaan mayroon na pong bias. So almost 0, 0. So ibig sabihin shorted na talaga. So next ay ibubuksan natin para makita po natin kung ilan po ba sa ating mga bridge rectifier diode ang shorted. At bali gumamit po ito ng 4 na bridge rectifier diode. So ngayon ititest po natin. Bali ito, anode to cathode, ayan, shorted. Dito sa pangalawa, anode to cathode, shorted din. So dito sa pangatlo, ayan, ganun din, shorted. Pang-apat, shorted din. So kapag ganito mga idol, no, yung 4 ay shorted sa ating multi-tester kasi nakaparallel lahat yan. So kapag tinanggal natin, doon pa natin malalaman kung ilan ba talaga yung shorted. So kailangan natin tanggalin at syempre i-check natin ulit. So tabi muna natin itong ating multi-tester at tatanggalin natin itong kanyang pinaka mainboard. So bali ito, natanggal na po. So sa pagtanggal po nito mga idol, no, so kapag baguhan po kayo, mas maganda lagyan nyo po ng markings yung mga wire para sa pagbalik nyo po ng connection ay hindi po kayo mahihirapan. So itabi muna natin yung kanyang casing. So bali dito muna tayo magpo-focus sa kanyang mainboard. At bali nandito po sa likuran po nito yung bridge rectifier diode. So kailangan natin natanggalin kasama itong heatsink kasi hindi natin mahugot. So yung screw ay nasa loob. So hindi talaga natin yan matanggal kapag hindi natin tinanggal yung kanyang heatsink. So ito muna sa itaas, tatanggalin natin. So susunod na tatanggalin natin ay yung kanyang bridge rectifier diode. So ito kailangan kasama yung kanyang heatsink sa pagtanggal kasi yung screw ay nasa loob, ay hindi natin madukot yan. So tanggalin natin. May dalawang screw po dito sa kanyang heatsink, tatanggalin natin yan. At pagkatapos sa pagtanggal ng pass recovery diode, dito gagamit tayo ng 60 watts na soldering iron para mabilis malusaw yung tingga at siyempre yung ating pump.
At pagkatapos ay dahan-dahan na po natin hugutin yung heatsink kasama yung fast recovery diode, at ito na po, natanggal na po natin. Bali ito, simot na simot yung tingga dito sa kanyang main PCB board. So dito tayo magpupokus sa kanyang fast recovery diode. Ititis muna natin. So bali ito, gumamit muna tayo ng digital multi-tester. So nakasit yan sa continuity. So dito, ayan, wala. So hanapin natin kung saan po babanda yung shorted na fast recovery diode. So dito, anode to cathode. Ayun. Itong pangalawa, ito yung shorted. So anode to cathode, shorted na. Bali yung sa gitna nito mga idol, no, yun yung cathode, at yung dalawang paa sa gilid, yan po yung anode. So ayan, dito anode to cathode, wala. Sa kabila, so wala din. Dito anode to cathode, ganun din, wala. So confirm na dito wala din. So isa lang yung mayroong sira, itong pangalawang bridge rectifier diode, ayan, shorted. So yan po yung papalitan po natin. So hanap po tayo ng pamalit muna. Ito na po yung papalit po natin mga idol, no? Ayan, same value sila, fast recovery diode 92-02. So ito po yung papalit natin dito. So bago natin ikakabit, 200 volts. So dapat ang sulukat po natin dito ay lagpas ng 200 volts. Pag bumaba, wala na, hindi na pwede. So kahit good sa ating tester, pag bumaba ng 200, so ibig sabihin pasira na po yun. So ngayon, test natin. Tapos ang block dito, so ano to, cathode lang ang connection nito mga idol, no? So yan. Tapos so bali yan po yung connection natin. Pinagsama-sama natin yung dalawang anode. So yung cathode ay dito, grid ang inilagay po natin. So ayan, start po natin. Dapat lalagpas po ito ng 200. So ayan, nasa 248 volts. So ibig sabihin good. So bali okay na yung ipapalit natin. Suba. So ayusin natin yung camera para makita natin yung maayos. So bali ito mga idol, no? Ititest natin ulit. So ito yung ipapalit po natin. So pagsama-samahin lang po natin yung dalawang anode. So yan. Tapos ito yung sa cathode, yung black sa anode, tapos yung red sa cathode. So ganyan lang. So ngayon napindutin natin yung start. Dapat lalagpas to ng 200. Ayan, nasa 248 volts. So ibig sabihin good pa ang fast recovery diode po na ito. So bali ito yung tinanggal po natin galing sa ating welding machine. So buo pa, hindi pa natanggal natin. Bali ito yung sira. So susukatin natin na nandito po sa heatsink. So ganyan lang. Cathode,
Tapos ito dito na lang natin ilagay sa heatsink kasi nakakunik naman sa heatsink yung cathode po nito. So ayan, dito tayo. So ayan, start. Nasa 262, so ibig sabihin good. So ito naman dito sa pangalawa, ganun pa rin yung connection, yung black. So next, start. 263, so ibig sabihin good. So ito yung sira, so try pa rin natin. Ganyan. Tapos yung black. So next, start. Tingnan natin. So wala, at kung makita nyo umiilaw po banda rito, so ibig sabihin may error. So yan po yung sira na nasukat natin sa multi tester. So dito tayo lipat sa pang last na pass recovery diode. So kasi use na po ito mga idol, no? Baka bumigay, kaya tinitest natin yung kanyang threshold voltage. So ngayon itong pang last test natin. Yan, nasa 252, so ibig sabihin good at pwede pa itong gagamitin. So yung isa lang yung papalitan po natin. So yan lang po ang kagandahan kapag mayroon po tayong gamit na ganito mga idol, no? So tester po na ito, malalaman po natin na good health pa yung fast recovery diode na ating ikakabit. So ngayon dito ikakabit na natin dito. At dahil nahanap na po natin yung pinaka problema mga idol, no, ay babalik na natin to sa kanyang mainboard at doon sa kanyang casing para makapag final test na po tayo. At ayan, naikabit na po natin yung pinaka mainboard. So another test muna, plug in, power on. So bago natin ilagay yung takip, itis muna natin kung mayroon po bang masusukat na output, at yung red, kung mapansin nyo, yung OC light ay hindi na po umiilaw. So ang dapat na lang po natin i-confirm yung output voltage kung mayroon po ba itong output. So kailangan natin gumamit ng multi-tester. So kapag na-confirm po natin na mayroon na po itong output voltage, so magpo-proceed po tayo sa final test. So gagamit po tayo ng rod. So ito, test muna natin. At ayan, kung mapapansin nyo mga idol, mayroon tayong nasusukat na 40 BDC. So it means gumagana ng maayos na po yung ating IGBT inverter wheeling machine. So ang kailangan na lang po natin ay lagyan ng takip at pagkatapos ititest gamit yung rod. So password muna natin. At ayan na mga idol, no? Plug in natin. At yung test valve, iba-bypass lang po muna natin. At pagkatapos tataasan natin yung kanyang amperahe. Bali lagay natin sa 215. So yung cable wire, ayan, nakaabang na. At maglagay tayo ng metal na pagtitestingan. So ito, tapos magkabit tayo ng welding rod. At ito, ready for testing na po tayo mga idol, no? At yan, so hanggang dito na lang po mga idol. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli at paalam.